Sa puntong ito, bibigyan po natin ng paglilinaw ang mga ugnayan ng sindikato sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Sapagkat ito nga po ang binibigyang diin o ipinapakita na emphasis doon po sa mga revelations sa 3-part video installment na inilabas ni Ginoong Saldico na ang gobyerno ni Marcos ay isang sindikato, a criminal syndicate operating for plunder and large-scale corruption of government funds. At si Saldico bahagi ng sindikato bilang matadero, eksekutor at bangkero nila at bodigero ng mga pera na kinulimbat sa loob po ng 3 budget cycle or 3 years. Ang isang sindikato, hindi pwedeng walang mastermind, hindi pwedeng walang conspirator, hindi rin pwedeng walang executor, operator, protector, at hindi pwede na walang sistema. Kaya nga po, ito ang ibinulgar ni Saldico, na si Marcos ang mastermind. For example, sa lahat po ng budget cycle, 2023 budget, 2024, and 2025, hindi po makapag-operate si Saldico kung ang basbas lang ni Romualdez ang mayroon, sapagkat ang ultimate na magpipirma upang maisakatuparan ang pagnanakaw at malawakang pangungulimbat at pandarambong sa kaban ng bayan, si Marcos ang magpipirma ng budget. And that is the most logical explanation why Marcos is the mastermind. Hindi pwedeng nakinabang lang siya, kundi nakinabang siya dahil siya mismo ang mastermind. Una, ang naghahanda ng National Expenditures Program, sila Marcos. So nakikita niya ang daloy ng pera na gagastusin, saan ito kukunin. At alam niya na may kulang yon, kaya nga nangungutang. Ibig sabihin po, every year, there is a budget deficit. Yung gap ng budget deficit na yon, pinupunuan sa pamamagitan ng pag-utang. So ibig sabihin, pwede mong puntuhan ang ibang mga proyekto at later on ang iba, pupuntuhan mo sa pangungutang. Kaya may unprogrammed appropriations. Ayun. So hindi totoo na doon lang pinagplanuhan kay Saldico at sa antas nila ni Romualdez. Ito ay coordinated, planado, at nag-uusap sila. Kaya, pagdating sa National Expenditures Program, may mga inaalaw na o pinapayagan si Marcos na ilang mga projects na alam niya gagamitin nila Romualdez para sa kanilang fundraising. Kunwari, gagamitin sa AKAP, AIX at iba pa. Subalit alam din ni Marcos na ito ay partida sa sindikato ng Kongreso, which may ilang mga senador na nakinabang din. Yan ang totoo, kaya nga may ayuda. Pinayagan niya, sapagkat sa ayuda, na itatago po ang ilang mga palusot at mga proyekto na kunwari, pet project. Halimbawa, si Ontiveros, mayroon siyang 3 billion insertions. Na according sa mga ipinahayag nila Katunying, ay mayroon itong component na mga 700 million pesos na flood control projects. Hindi ito na ipaliwanag ni Ontiveros. At nagmaldita-malditahan lang siya at nagkunwari ang walang kasalanan at malinis. No? Pero alam natin, hindi ibubunyag yun nila Katunying na walang batayan o walang pinaghuhugutan ng datos at impormasyon. Okay. Si Grace po, pasimuno pala ito sa pag-author sa utos nila Marcos at Ralph Recto na tanggalan ng pundo ang PhilHealth ng 74 billion pesos sa 2025. At hindi pa kasama yung kinuha na equivalent to malversation na 60 billion pesos mula sa PhilHealth out of the 89.5 billion pesos. Dahil nahabol po ng Korte Suprema na wag makukuha yung remaining na mga 29 billion pesos mula sa savings ng PhilHealth. So therefore, kung ganito ka-elaborate, ganito ka-systematic, that even other agencies of government ay kayang tapyasan, kagaya ng binunyag ni dating Department of Budget Secretary Butch Abad, na ang Defense Department, lalo na sa Armed Forces of the Philippines Modernization Fund, intended dapat ang 10 billion pesos na ilipat sa ayuda-ayuda at mga flood control. Hindi pwedeng gawin niya ni Martin Romualdez lang at ni Saldico
na hindi papayagan ni Marcos kasi alam niya doon sa NEP ay mayroong 10 billion pesos na modernization appropriation dapat para i-improve ang war technology and war capability ng ating pagtatanggol sa pangsiguridad na kailangan ng ating bansa. So bakit niya pinayagan na tanggalin itong 10 billion samantalang nakaprogram po ito para sa AFP? Ganon din po sa Department of Education at sa Commission on Higher Education. Tinanggalan sila combined mga 45 billion pesos. Ito ay nakalagay din sa NEP na inihanda ni Marcos, pinayagan niyang tapyasin. Pagdating po dito sa loob ng insertions and realignment. Ano po ang ipinapakita nito? That Marcos allows itong mga budget cuts sapagkat ito ay bahagi ng insertions and realignment na pagmumulan ng kanilang pagsindikato. So magkanong tinanggal sa PhilHealth? 74 billion. Zero budget pa. Tinanggalan ng 45 billion pesos. 2025 budget to ha. Tinanggalan pa ng 45 billion pesos ang education sector. Tinanggalan ng 10 billion ang modernization program ng AFP. Ang agriculture sector, tinanggalan din po ng mga almost 12 billion. So, mahigit kumulang 100 billion pesos ang kinaltas mula sa mga line agencies na nakapaloob na sa National Expenditures Program. Hindi pwedeng hindi makikita ni Marcos ito sapagkat pinagplanuhan po yan ng DBCC. Ito po yung naghahanda ng buong budget program na tinatawag na National Expenditures Program. Ang DBCC, ito po ang tinatawag na Development Budget Coordinating Committee. Ito po ay parang consultative and recommendatory na grupo ng mga financial and economic experts na tumutulong sa pagbubuo ng budget sa isang taon ng buong gobyerno. So, alam ni Marcos, kasi bago ipapasok ang NEP for deliberations and review at hanggang sa mabuo ang budget bill at babalik kay Marcos matapos ito reviewin, kunwari, at mabuo ng approval mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso, ang House of Representatives at ang Senado, makikita ni Marcos kung tinanggalan ng pondo ang mga line agencies of government. Maliban na lang kung nakapikit ang kanyang mata, natutulog siya, at ang kanyang kamay nakagapos at ang nagpipirma yung teorya ni Lacson na sila Bersamin at Pangandaman at mga undersecretaries, which are highly unbelievable. Ganon po. Kaya ang sindikato ni Marcos, siya mismo ang namumuno. Kaya tama ang binabanggit ni Saldico na mayroong 100 billion insertions na hinilot, pinahilot at minanipulate nila sa BICAM. Kasi sa BICAM, wala na pong oversight review and evaluation. Tapos na po ang mga committee review at mga deliberations on the plenary. Kaya inaayos na lang sana sa BICAM yung mga ilang mga hindi pa nagkakasundo doon sa proposed bill for the budget. Subalit yung buong laman niya natalakay na. At doon po sa BICAM, wala nang oversight. Wala nang plenary review, wala nang plenary review sa Senate at sa House of Representatives. Pwede nang magpalusot. Kaya ang instructions ni Pangandaman were very clear na gusto ni Marcos Jr. sa 2025 budget makapagpalusot siya ng 100 billion pesos na insertions. At hahanapan niya nila Saldico at Martin Romualdez. Kaya nag-verify si Saldico kay Yusek Adrian Bersamin at pati kay Jojo Cades. At itong mga taong ito, nag-verify din si Saldico kay Martin Romualdez. So papaano na hindi malalaman ni Marcos ang mga pangyayari, pati nga ang mga dapat nasa kanyang paligid na siyang pinanggagalingan ng kanyang mga utos. Nag-verify mismo si Ginoong Saldico kung tama ang instructions. At tumutugma sa sagot ni Martin Romualdez. What the President wants, he gets. Ibig sabihin po, utos talaga niya. The way Saldico describes it, hindi niya kayang gawin na siya lang lahat sapagkat bubukol at mabibisto ang sindikato kung hindi involved ang mastermind sa buong operations. Kaya,
naniniwala ang taong bayan na totoo at tama ang binanggit ni Saldico na pina-advance ni Marcos ang 25 billion pesos doon sa insertions na yun sapagkat itatago yun sa loob ng DPWH. So papupunduhan niya yun at bahala na ang mga projects ng DPWH kung gagawing ghost o hindi. Basta nakuha niya ang 25 billion pesos. Kaya ang ibang projects doon at ibang mga programa sa ibang mga line items inilipat sa unprogrammed appropriations para itago na may insertions. Bali na displace po ang mga line items na dapat nakaprogram according to the National Expenditures Program sapagkat ipinilit ni Marcos na sa DPWH ipasok ang 100 billion pesos sapagkat gagawing mga ghost projects ito. O kaya mga sindikato na proyekto. Hausyaw, peke, o kaya substandard. At ang malala, ghost talaga. At ito, nangyari sa maraming lugar. Ang ganitong paglalahad ni Saldico, Bulacan, Mindoro, Ilocos Norte, Cebu, at iba pang bahagi ng Metro Manila. Kasi pinayagan din ni Marcos ang sindikato sa Kongreso na makakuha din sila ng mga flood control projects.